Okay po. Thank you, sir. Okay, si Sir Erwin Rolyo ay nandyan po ba? Sir Erwin Rolyo, are you in? Wala pa. What about Sir Alex Albor? Sir Alex Albor. Okay, wala rin. Si Sir Verhil Inding. Sir Verhil Inding. Present po, sir. Okay, so thank you, sir. Are you ready to present your report? I-ano ko muna tong kuan, sir. Yung sa slides ko, Okay, paano ba sige. to? You have 5 minutes to prepare and Sige. then we can start after 5 minutes. Opo. Si Sir Jerry. Si Sir Jerry ba nandyan? What about Sir Pablio Pistolante? Pablio Istolante, sir, are you in? Wala rin. Mukhang mahaba-habang oras natin kay Sir Verhil. Magandang talakayan yan. Sir Jerry Dahil, Faustino po ba, Doc? come on, Sir Randy, ano po yon? Si Sir Jerry Faustino po ba yung tinutukoy nyo? Oh, si Sir Jerry na Faustino ay tapos na yata sa sabat niya eh. Okay. Oo, pero mukhang wala pa rin sa class, ano? I-confirm sa lang natin kasi Nandito siya sa participants pero nakamute ang kanyang mic. I see. Present. Okay. Present po, Doc Joben. Ah, Good morning. good morning, Sir Jerry. Tapos na kayo sa sabat, di ba? Tapos na po, Sabath. Oo, tapos na kayo nung una eh. Oo, sige, okay, it's good. If ko-confirm ko lang para hindi tayo makalampas po. And then Okay. si Sir Pablo Pistolante, mukhang wala pa rin. Okay, class, while waiting for our presenter to prepare his presentation materials, I would like to request Sir Randy, mukhang gusto mong mag-opening prayer. Okay po. Okay, thank you very much. Go ahead po. Ama naming banal, ikaw ay nasa kataas-taasan ng kalangitan. Maraming salamat po sa inyong gabay, sa pagsama sa amin sa buong gabi. Maraming salamat po na gabayan niyo kami sa pag-aaral namin ngayon at naway patnubayan niyo po kami hanggang kami matapos sa aming pag-aaral. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming personal na tagapagligtas na si Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Amen. Okay, thank you very much, Sir Randy, for a very, very inspiring prayer. And sabi lang kayo, Kwan, na Sir Verhel, if you are ready, para i-start natin yung presentation po ninyo. Meanwhile, kung meron kayong question doon sa previous discussions on marriage, ano pa yung mga huli nating natakil, yun yata ang pinaka-issue na maganda eh, yung sa marriage, ano? And we can discuss them after the report of Sir Verhil so that we will have more time for the discussions. As of this time, let's just give few more minutes for Sir Verhil to start his presentation. Good morning, sir.
Paano ko po ba ano yung slideshow, sir? May kwan po kayo? May slides po kayo? May PowerPoint? Yes po, Okay, meron po. saglit, i-request natin si Sir Nards, kayo bang host natin? Or Sir Moises? Ako po, si Moises po. Okay, Sir Moises, kindly co-host Sir Virgil Inding for his presentation. Tapos na po, sir. May naka-host na. Sir Virgil, hahanapin mo doon Yes. sa inyong laptop, sa screen, yung share screen. Share screen po. Sige po. Pagka naka-share screen na kayo, i-tap nyo yung PowerPoint. Hanapin nyo yung presentation nyo, i-kuha nyo siya, i-tap nyo, i-click nyo siya. Sige po. Yan po, nakikita na po ba? Sige, Yes tayo natin. po. Pan lang, The law of God, yan na, nakita na. Nakita na po. Sige. Okay, good. Nandiyan na po, Sir Virgil. Okay na siya. Sige po. Magandang umaga po sa lahat. So before, nanalangin na po ba kanina? Na-late kasi ako, sir. So before I start, magdasal muna po tayo ng saglit po. Panginoon po na nasa langit po, kami po nagpapasalamat sa araw na ito at gabayan niyo po kami habang kami po nag-aaral sa subject na po ito regarding po sa law of God. Ikaw na po bahala sa amin, bigyan niyo po kami ng Holy Spirit upang magabayan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng wisdom para dito upang maintindihan po namin ang dapat niyo pong ipapaintindi sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Amen. yung topic ko po ngayon is about the law of God. So, the law of God. Ano ba yung law of God? So, according here, the great principles of God's law are embodied in the Ten Commandments and exemplified in the life of Christ. They express God's love, will, and purpose concerning human conduct and relationships and are binding upon all people in every age. These precepts are the basis of God's covenant with his people and the standard of God's judgment. So, though through the agency of the Holy Spirit, they point out sin and awaken the sense of need for a Savior. Salvation is all of grace and not of works, but it is fruitage, is obedience to the commandments. So, according po sa nabasa, ito po ay may napakalaking purpose po sa buhay po natin. Especially, ito po ay nagpo-point out sa ating sin at saka it points out din sa atin na nagdi-need tayo ng Savior, which is Jesus Christ. So, alam na natin to sa Exodus 21-17, dito makikita yung Ten Commandments. So, i-skip ko na lang to kasi I know that every one of us is very familiar with this. And ano nga ba yung will ng Panginoon? What is the will of God? So, according to Psalms 47-8, then said I, lo, I come. In the volume of the book it is written of me. I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. So, yun pala yung will ng Panginoon sa atin na yung commandments mismo is ilagay natin sa ating puso. So, my question is, what is the greatest commandment? Where can we find it in the Bible? Ano ba yung pinaka-greatest commandment? So, I know, familiar tayo nito. In Matthew 22, verse 36-40, verse 36, it says, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love
thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So parang in general no na sinasabi ni Jesus Christ na pag i-love mo yung neighbor, i-love mo yung God above all things, above all else pala. So doon nakahang yung kabuuan ng law. Parang parang nasa sum up siya dito sa pag-love natin sa Panginoon at sa ating mga kapitbahay, kaibigan o kapwa-tao. Ganun po. Pero meron ding verses pala kung saan ito makikita sa Old Testament. Nakikita din ito sa Deuteronomy 6:4 and 5. It says, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thine soul and with all thy might. At saka yung isa din, yung love natin sa neighbor, makikita din siya sa Leviticus 19:18. It says, Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. So, sorry for the typographical error. So, iano ko na lang, Tagalog ko na lang. May blessing po ba by keeping God's law? Of course, meron po. Sa Deuteronomy 28:1-14, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto my voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all the blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shall thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be the basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. So, grabe no? Lahat pala yung palang pagsunod natin sa law ni God is may corresponding blessing pala siya. Hindi lang pala sa field natin, sa ating trabaho, kundi pala pati sa ating mga anak, sa fruits of thy body, ganun. Pati sa mga farm natin, kung meron, mga animals, ganun, i-bless pala talaga ng Panginoon. Tapos, may karugtong pa siya. So, sa verse 10, and all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. So parang dito din, parang kakatakutan ka, or let's say parang figure of speech na parang sinasabi ba nila na ay ito si ano, laging nagsasabat yan, laging nagano yan, mababait yan sila. Kita mo, hindi sila nahihirapan sa buhay nila. Parang ganun yung nakikita ng mga tao. Minsan din nakakatawa kasi iniisip nila na mayayaman tayo. Oo. Nakikita nila tayo, nagsisimba, naka-dress up well. Tapos, minsan iniisip nila na para bang wala tayong problema, para bang mayayaman tayo, may pera, ganun. I don't know if na-experience nyo yan. Pero ako na-experience ko yan. Pero hindi naman ako maraming pera. Meron pa dito. So, I hope na this is one of our natawag nito, motivation. Aside from our motivation should be to love God above all else at to love our neighbor. Isa din to sa mga parang ma-motivate din tayo na mas mahalin pa natin ang Panginoon dahil sa blessings, mga biyaya natin natatanggap sa Kanya, mula sa Kanya araw-araw. So, may tanong dito is, did Jesus abolish the law? Excuse me. Matthew 5:17-22, it says, Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily
I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Verse 19, whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you shall in no case enter the kingdom of heaven. Ye have heard that it was said of them of all time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of the hellfire. So notice mga kapatid na sa verse 20 makikita natin dito na except daw yung righteousness natin, mag-exceed sa righteousness sa mga skriba at mga pariseo, hindi daw tayo makakapunta sa kingdom ng Panginoon, kingdom of heaven. So makikita natin dito that Jesus is very serious kasi nga yung mga Pharisees nga grabe na nga yung pag-uphold nila sa law. Grabe yung bibigyan nila ng importansya dito. Mismo yung lawgiver si Jesus, siya ay seryoso na nagsasabi dito na except na kung hindi talaga natin ma-exceed yung righteousness ng mga scribes, wala talaga tayong ano. So, para sa akin, parang iniisip ko rin dito na ano bang kulang? Paano ba natin mahigitan yung scribe at Pharisees? Sa akin naman, in my own conclusion sa ko, hindi kasi sila naniniwala kay Jesus Christ na siya yung Messiah. Yun na lang talaga yung kulang sa kanila. At sa atin naman, naniniwala tayo kay Jesus Christ, pero yung para sa akin naman, in my own personal life, ang kulang sa akin yung pagsunod talaga. Yung talagang, kasi gusto ko ma-perfect yung pagsunod, pero minsan talaga nagkakamali talaga tayo sa buhay natin. So, parang yun. So, I don't know about you, brethren, kung ano yung mga struggles nyo sa pagkikip ng law. So, sa John 15:7-10, nakalagay din dito, if ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so ye be my disciples. As the Father hath loved me, so I have loved you. Continue in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So makikita nga natin dito, no, na si Jesus Christ talaga, kahit siya, nagkikip siya ng commandments ng kanyang Ama. At kahit nga sa kanyang kamatayan, sinunod nga niya, for example, yung sa Sabat, namatay siya Friday. Nung after sa pagkamatay niya, syempre pag nagre-rest na siya Saturday, so Sabat, kahit nga sa kanyang kamatayan, sinunod pa rin niya yung batas ng Panginoon. How much more kita mga tao. So, may sabi sa Bible na meron daw new covenant. So, hindi, binago na daw, yun yung sabi ng ibang mga kaibigan natin sa ibang religion. Binago na daw ng Panginoon. So, makikita natin na hindi naman talaga binago. There's no such thing as new covenant. Kasi ito sa Hebrews 8, verse 8-10, makikita mo nga ito kahit sa sa Old Testament. So, as a matter of fact, wala siyang binago. Parang ang pino-point out lang niya dito is ilagay niya, instead doon niya isulat sa tablet of stone, yung bato, isusulat niya ito sa ating mga puso. So, ito, Hebrews 8:8-10, for finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord,
when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant and regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be to them God, and they shall be my people. So, compare natin dito mga kaibigan sa Jeremiah 31:33. But this shall be the covenant that I'll make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. So, parang nakalagay din siya sa Old Testament. So, there's nothing new about it. Parang ni-remind lang sa atin na ganun yung gusto sana mangyari ng Panginoon sa atin, na ilagay talaga yung commandments sa puso natin. Meaning, para sa akin din naman, in my own opinion, na susunod natin yung law ng Panginoon dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. Kasi as a Christian, ayaw din naman natin masaktan yung Panginoon. Kasi we are also experience the same thing na kung tayo sa pamilya natin, kung ayaw nila tayong sundin, ayaw sumunod ng mga anak natin, o di kaya, di ba minsan nasasaktan din tayo. So, ganun din sa Panginoon. So, are we saved by keeping God's commandments? I know na lahat tayo alam ng ang sagot nito. For by grace, you are saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, let's all remember na we are saved by grace through faith alone. Because, imagine natin, no, kung we are saved by works. So, mas advantageous ito sa mga mayayaman kasi madaling ipakita natin na mahal natin yung Panginoon, or na ligtas talaga tayo kasi bibigyan lang tayo ng million sa church. Parang kikita ng tao, oh, talaga, mabait si ano, ganyan, ganyan. Eh, paano naman yung tayo na medyo nasa alanganin na kuan? Or let's say for example, kung nandyan pa yung sacrificial system natin, kung hindi pa yun siya natanggal. So, syempre, ano namang mai-offer ng, especially yung nasa mababang level ng sa community, wala silang mai-offer. Wala silang karnero o di kaya lamb or goat, ganun. So, yun po. So, shall we continue in sin that grace may abound? What shall we say then? According to Romans 6:1-2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead in sin live any longer therein? So is the law bad for us? Does the law bring death? So let's answer it. So Romans 7:12-13. Shall we say then, is the law sin? God forbid. No, I had not known sin but by the law, for I had not known lust except by the law had said, thou shalt not covet. Wherefore, the law is holy, and the commandment is holy and just and good. Verse 13, was then that which is God, which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me, by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. So, hindi pala yung law ang nagbibigay sa atin ng kamatayan, kundi pino-point out lang yung sin natin. Ang nagbibigay talaga ng kamatayan is, sa verse 13, is yung kasalanan. Kasi nga, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, ang law, talaga mabuti yung law. Just imagine kung wala tayong law, kahit nga sa law of the land, kahit yung sa traffic laws. So, ang dami nang magbabanggaan. Parang hindi rin natin ma-point out kung sino may kasalanan pagdating sa banggaan.
Ganun. O di kaya sa paano tayo execute ng judgment sa kapwa kung walang law of the land. Ganun din sa Panginoon, paano niya i-execute yung judgment sa tao kung wala yung law. So, the law is talagang holy siya. And kahit nga yung Ten Commandments, yung two tablets of stones, nakalagay nga siya sa Holy of Holies, nasa Ark of the Covenant siya. So, meaning to say that God is really serious about what He says. And He is the one even to write down those commandments. Parang nag-aapoy na kamay, ganun yata yung pagsulat niya. And I don't know if nakita din nyo yung post sa FB, yung sa Mount Sinai na hanggang ngayon, parang may part daw doon na it was really burnt. So, parang itim talaga. So, parang na-coincide nila doon sa panahon na pagbigay niya kay Moses na talagang talaga nag-aapoy talaga, nagliliyab yung ano. So God is God of justice, is a God of law. So law is holy because the lawgiver is holy. Is it a burden? Ano ba yung burden? Parang traumatic, sorrowing, painful, keeping God's commandments. 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So, based on my experience, para sa akin hindi siya burden, mas burden yung wala tayong sinusunod na law. Kahit ngayong Sabat, ang laki ng importansya yun para sa akin kasi it is the only time na parang nakakapag-rest talaga yung katawan mo, wala kang iniisip na iba, mas kumukunti yung hours na namumblema tayo sa trabaho, sa anumang care sa buhay. So para sa akin napaka-importante talaga yung pag keep ng commandments at hindi siya burden. It was never been a burden for me. Romans 8:3-4, for what the law could not do, in that it was weak through flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned in sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So parang nakikita dito na gabay talaga siya sa atin na tayo, after na-receive natin yung Panginoon, parang hindi na natin dapat sana babalikan yung old ways natin. And we should walk in the Spirit. So in Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So the law and the gospel after the cross, ito, i-ano ko na lang to, the ceremonial law, because I know na importante din to sa atin na maintindihan. When Christ died, He fulfilled the prophetic symbolism of sacrificial system. Centuries earlier, Daniel had predicted the death of the Messiah would bring an end to the sacrifice and offering. Daniel 9:27. When Jesus died, the veil of the temple was supernaturally torn into from top to bottom, Matthew 27:51, indicating the end of the spiritual significance of the temple services. Although the ceremonial law filled a vital role before the death of Christ, it was deficient in many ways, being only a shadow of things to come. So yung na-stop talaga is yung ceremonial law. And according sa na-research ko, kahit ngayon, kahit nagsiselebrate yung mga Jewish friends natin, Jewish na brothers natin sa Israel, parang wala na yata sila talagang sacrificial system because sacrificial system, ginagawa talaga nila sa temple. Nung 70 AD ba yun, if I'm not mistaken, nasira na yung temple. As in, wala na talaga, hindi na sila nagsasacrifice ngayon. Only, nagfa-fasting na lang sila, parang 24 hours ba yun na fasting. When, kanang, mag-ano sila, parang nag-celebrate sila ng Passover feast. So, na ano talaga siya, nawala siya. Not the, hindi yung Ten Commandments na nawala, but the ceremonial law. So, parang stop. The nature of the law, it is a reflection of God's character.
So, yun. So, iano ko na lang to para hindi tayo maubusan ng time. So, it is also spiritual. Yan on, Romans 7:14. A reflection of the character of the lawgiver. Scripture says that the attributes of God in His law, like God, the law of the Lord is perfect, and the testimony of the Lord is pure. Psalms 19:7-8. The law is holy, according to Romans 7:12. Your commandments are truth. Concerning your testimonies, I have known that of all you have found them forever. Psalms 119:151. And Psalms 19:7-14. Ayun. Yung kanina. And moral law. The Ten Commandments convey God's pattern of conduct for humanity. So, the transgression of the law is sin. It is also a spiritual law. Human law versus God's law. So, anong kaibahan? Human laws address only overt acts. But the Ten Commandments are exceedingly broad, touching our most secret thoughts, desire, and emotions, such as envy, lust, and ambition. In the Sermon of the Mount, Jesus emphasized the spiritual dimensions of the law, revealing transgression begins in the heart. So, tama, no? Kasi yung God's law, hindi siya, superficial. Talagang kahit nasa inmost soul natin, nasa heart natin, makikita talaga natin na nagkasala tayo kahit sa simpleng pag-iisip lang. Kahit sa isipan pa natin, nagkakasala na tayo. So, ito namang human law, although na, 'di ba yung human law natin inaano nila parang naka-base lang din sa kung ano yung nasa Bible. Ah, 'Yun. Pero yung mga nakikita lang talaga yung nabibigyan ng judgment sa human laws. The purpose of the law, it reveals God's will. So alam na natin to. Functions as standard of judgment, points out sin. It is an agent of conversion. It provides true freedom, restrains evil, and brings blessing. So, I think that's all, mga kapatid. Okay. Yeah. Thank you so much, Sir Verhil. Are Welcome po. there questions, comments, or insights that you would like to present, mga classmates? Kung walang Okay, magtanong sir. yata. Sir, good morning. Opo. Okay. Pwede po mag-question. Yes, sir. Okay. Thank you, Sir Verhil, for that very nice presentation. Gusto ko lang mag-tanong, for the sake of discussion naman to, it's necessarily, sir, ikaw ay nasa iyo yung burden na sagutin ito. Sa atin lahat to. Ang question ko, kasi nabanggit dito sa Jeremiah 31 verse 3 na yung tipan ay isinulat sa puso, 'di ba? Sabi niya, at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso, yung the law of God na nabanggit niyo po kanina. Tapos meron din yung isinulat sa bato. Sir, meron bang pagkakaiba itong dalawang law na ito, na yung law na isinulat sa puso at yung isinulat sa bato? For me, Okay. there's merong pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang is kung saan siya naisulat, kung saan siya isinulat. Pero may din verse sa Bible na parang yung mismong puso natin is parang pusong bato. Ganun. Stony heart, oh. Kaya nga parang yung sa parable din ni Jesus Christ, yung sa yung pagtatanim na minsan nalalagyan yung buto doon sa mga mababatong ground.
So minsan din, parang ding sinasabi dyan na parang minsan tayo matigas talaga yung ano natin, puso natin, para bagang bato. Pero yung talagang pino-point out ng Panginoon is yung pagtanggap natin ba sa kanyang law, talagang tinatanggap natin at ginagawa natin yon dahil sa pagmamahal natin sa kanya. Yun. Para sa akin, sa location lang sa location kung anong Ah, klaseng yes po, okay. yun po. Thank you, sir. Ito lang kasi yung medyo na ano ako. Sabi niya dito kasi sa Romans 2 verse 14, sabi niya, sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito bagaman walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Parang sinasabi dito na sila ay nakakatupad sa kautusan kahit wala silang kautusan. Pero nabanggit kanina kasi sir, yung mga pariseyo, meron silang kautusan, tinutupad nila yon, pero hindi naman sila actually nakakatupad ng kautusan. Kaya yun yung ano, yung parang nag-ano sa isipan ko na ano ba talaga tong kautusan na kailangan nating tuparin. Yun lang, sir. Thank you sa Oo. question po. Sige. Opo, kasi may sinabi din yata si Mrs. White regarding dyan na Mm. ang judgment ng Panginoon is according to the light which revealed in them. Yeah. So kung yung mga hintil, kung yun lang yung light na na-receive nila talaga at sinusunod nila, parang for me, based on my own judgment, maliligtas pa rin sila. Kasi kahit nga hindi sila nagsasabat, pero yun bang kung ano lang yung liwanag na na-receive nila, yun yung sinusunod nila. Halimbawa, bawal sila magpatay, bawal sila mga Mm-mm, lunya, mm-mm. bawal sa mga ganun. Sa mga Jew, sa mga Pariseo naman, sila, masyado silang stricto sa kautusan. Kung baga, parang ano din ba, parang hindi rin sila naniniwala sa Misaya, parang ganun. Mm-mm, Yun kasi mm-mm. yung kulang nila. Kasi ang nilagay kasi doon, yung righteousness nila. Kung hindi natin ma-exceed, wala tayong ganun. Mm-mm. Yung mga hintil naman, tinanggap nila si Jesus Christ, ganun. Kaya, Oo. kung maliligtas pa rin sila. Mm. It's a Tama, matter of believing. yes, sir. Thank you, sir. Last na lang, sir. Dito kasi, anong masasabi mo dito, sir? Mayroon kasi mga tao na, ay hindi mga tao, some Adventists na ito kasi yung talata na binabanggit dito sa Apocalypse 14 verse 12. Sabi dito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Parang minsan kasi pumapasok sa isipan na ito yung mga maliligtas sa bandang huli, yung mga tumutupad sa mga utos ng Diyos. So kung titingnan natin, tayo mga Seventh-day Adventists ay talagang sinusunod natin itong Ten Commandments. Kasi nga, hindi pwedeng hindi ipagpaliban natin yung isa, dapat complete ang pagsunod natin. So, naniniwala ka ba, sir, na kung ito yung sinasabi ng talata ay yung mga law keepers o mga Seventh-day Adventists lang ang maliligtas in the end? Thank you sa yung tanong na yan. Para sa akin, isa ang mga Adventist na maliligtas diyan. Kasi ang kaligtasan naman, it's not by denomination. It's not Okay. because you are Seventh-day Adventist, ligtas ka na. Kasi I know, in fact, meron dyan na maraming mga Sabbath keepers na non-Adventist. Ang pinapaniwalaan nila, same din sa atin. Meron din mga Jewish ngayon na naniniwala kay Jesus Christ na siya yung Messiah, siya yung Panginoon. So, maano ba natin? Parang tayo lang ba talaga ang maliligtas? Yun. So, para sa akin, hindi. But it is the characteristics of the end time people. Kasi dalawa lang naman yung klase na mga tao sa bandang huli. May hindi naniniwala, hindi sumusunod sa kautusan, at yung sumusunod. So, kung tayo nabilong tayo sa sumusunod, edi doon tayo sa remnant. Mm. Pero yung iba din, na mga doon din sila. So, magiging parang sa end time, magiging isa lang din tayo kasi isa lang naman din yung sinusunod natin na law. Wala na iba, isa lang din yung Panginoon natin.
So, meron ding i-share ko lang to, meron palang mga ibang Jewish people na sa Israel ngayon na naniniwala sila na ang Seventh-day Adventists are Jewish. Kasi nasa interview, tinanong sila, bakit daw yung may nag-interview kasi sa mga doon, mga Jewish people. Bakit sila hindi naniniwala kay Jesus Christ, ganun, as their Messiah, ganun, ganun. Ang iba, ang dami nilang kuan. Pero may isang woman doon, isang Jewish woman, sabi niya, hindi, may naniniwala kay Jesus Christ. There are Jews who believe in Jesus Christ. They are Messianic Jews. They are Seventh-day Adventists. So yun yung pagkakasabi niya. According sa sinabi niya na there are daw na mga Messianic Jews, Seventh-day Adventists naniniwala kay Jesus Christ. So yun po yun. Para sa akin, it's not exclusive. But we Seventh-day Adventists believe that we are part of the Remnant Church. That's my own point of view. So I do not know from our classmates kung ano din yung baka may iba silang isasagot dyan. Pwede siguro mag-share na insight nila. Thank you, sir. Para Thank sa you iyo, for your sir. Para answer. sa iyo, sir, ano po ba? Sa akin, yun rin yung same tayo ng with regards dun sa salvation na in the end yung mga people. Kasi sabi dito nga sabi yung mga hintil nga noon na nakakasunod sa kautusan based on their siguro yung sa conscience nila, yung alam nilang tama, ginagawa nila and yung love nila sa neighbor. So, yun rin yung yun rin yung pananaw ko, sir, na hindi exclusively na for so yun lang, sir. Ewan ko sa ibang mga classmates natin. Thank you, sir. Thank you. Sige Si po, Jong sir, yata, thank you. nagre-raise ng hand. Si Sir Jong? Yes, sir, ako na po yun, sir. Okay. Okay. Opo. Meron Tanungin natin si Sir Joven. Naka-open yung table doon sa Apocalypse na yon, 14 verse 12. Kung ano yung yes, si Madam Minel ay nag-aangat ng kamay. Sige po, Madam. Good morning po sa lahat. So, ibig bang sabihin yan, yung mga like, pagpalagay na natin, ibang mga denominations, let's say Baptist, Muslims, maliligtas sila? Kung ganun yung statement natin. When we are talking about 10 Commandments, it's very clear, hindi man sila nag-ano sa Sabat. Okay. Sige po. Answer na po ako. Oo. It's true na hindi sila nagkikip po ng Sabat. It's true po na iba talaga yung paniniwala nila. Kumakain sila ng baboy. But I do not think na hindi talaga sila maliligtas. But eto po, meron po kasi tayong timeline po. Halimbawa ngayon, nasa end time tayo. Kung darating talaga yung panahon na kahit tayo mismo, yung Remnant Church, kiniklaim natin na Remnant Church tayo mismo nagte-testify sa kanila na ito talagang totoo. Kung yun, naliwanagan na po sila, ma'am, tapos ayaw pa rin nilang sundin, meaning they go against the will of God in their own conscience, hindi talaga sila maligtas. Pero ngayon, which is, kumbaga, Muslim sila na tawag nito, mabait talaga sila ng Muslim. They're doing kung ano yung teachings nila. Hindi sila pumapatay. As in, mabait talaga sila. Mas parang Adventist pa yung ugali nila kaysa sa mga Adventist na nasa loob. Hindi ba sila maliligtas? I don't think so. Because according to Mrs. White, they will be judged according to the light which they have received. Kung namatay sila, na naging mabait sila, can we pass judgment unto them? I do not think so. Only God can judge. But for me, in my own judgment, still they can be saved. Martin Luther, wala siyang Sabat. Natalo nga siya sa debate nila dahil sa Sabat nung nag-protest. But will he still be seen in heaven? I think so. Because in that particular timeline, sinusunod nila kung anong kagustuhan ng Panginoon.
because we should understand na meron pong pagre-reveal ng Panginoon by timeline na ito muna yung truth na ibigay ko sa inyo kasi alam kong ito muna yung masisikmuran niyo. But then, yun, sinunod niya yung kung ano lang kuan. Kaya nga meron tayong we are saved by grace through faith. Ganon. And dito rin sa may timeline kasi dito nilagay ko diba yung decree to rebuild Jerusalem, namatay si Jesus Christ sa cross. Between 33 AD and dito banda, yung sa 1,260 days, the Christians were persecuted. Dahil sa persecution, parang nawala sa kanila yung aral ng Panginoon. Kaya unti-unti siyang binigay hanggang sa 1844 doon na naisawalat halos lahat talaga ng commandments ng Panginoon. Sa food, sa Sabbath, yun, parang may tinatawag ng pure Christian doctrine started. Ngayon naman sa end time, kasi alam naman natin na sa end time tayo, kung ayaw pa rin nilang maniwala, pero may nagte-testify sa atin, Diyos na pong bahala sa kanila. Kung may nagte-testify na pala sa kanila. So yun po yung sa akin, ma'am, yung point of view ko. So pag ganito, parang mawawala ng essence ang Sabbath is one of the sign of loyalty of God. Yes, ma'am. It is one of the sign of the loyalty of God. But paano yung mga tribal people, ma'am? Halimbawa, wala silang Gentile sila, di ba? Ignorante sila, ma'am, sa law ng Panginoon. Wala talaga sa kanila. So yun, pag namatay sila, pero naging mabait naman sila sa tribal something nila, sa kung anong regulation sila doon, anong law nila mismo. I cannot pass judgment on them. Only God can judge. Pero para sa akin, possible na maliligtas sila. Ito namang pagdating sa Sabat, kasi tayo mga Adventist, tayo talaga binigyan nito regarding sa Sabat. So kung tayo magiging tayo para hindi natin tinutupad yung Sabat, malamang hindi tayo maliligtas. Kasi yun na yung liwanag na na-receive natin. At Sir sa Virgil, chaplain, excuse me, Sir yes sir, Virgil. yes sir, yes sir. Paki off screen mo yung presentation para makita natin yung mga nagre-raise ng hands. Sige po. Paki stop sharing siya. Stop sharing. Saan Sa po yan? bandang Ito. taas right hand yata yung sa screen mo. Stop sharing. Yes sir, Doc. So halimbawa, sir, ngayon, alam ko na yung 10 Commandments na yan or principles of God, not just the 10 Commandments, like principles of God, no, ng Panginoon. So, hindi na lang ako magsimba ng Sabado, sa Sunday na lang ako magsimba. Kasi pala, yun lang yung faith na gusto ko So, okay lang, maligtas din pala ako. I mean, I can go to in heaven one day. Hindi talaga, ma'am. Kasi pag ganyan, we are consciously tawag nito, consciously ina-abolish natin yung law sa sarili natin. Parang dinidisregard na natin. Yun. Pagdating naman sa ibang religion, kasi meron ding Sabbath keeping Christians na wala sa denomination natin. Wala sila ngayon. Meron din mga Israelites, mga Jewish people ngayon na nag-keep ng commandments. Naniniwala din sila kay Jesus Christ. So, yun po yung tanong po kasi kanina is maliligtas din po ba sila? I think so because in the last days, magiging isa lang din naman tayo Kasi yung paniniwala natin, isa lang din. In fact, yung ibang mga Jewish people na nasa Israel ngayon, naniniwala nga sila na Jewish tayo. Because we keep the commandments of God, we do the Sabbath. At the same time, we're Messianic Jews because we also believe in Jesus Christ as our Messiah, our Lord and Savior. Yun yung pagkakaintindi nila sa atin. Kaya sa last days, talagang isahan lang din tayo. It is not by name. Maliligtas tayo kasi wala namang nilagay na name dyan sa Bible kung ano talaga yung church. Ang binibigay lang is yung characteristics po. It is never, hindi talaga tayo maliligtas by our name, by being Seventh-day Adventist, but by the characteristics which is given in the Bible in Revelation 14:12.
Yun Okay, po. But okay. we, Thank but you we very all much, believe, classmates. last na lang po, sir. But we all believe na save na tayo ngayon, right? Madam Minel, excuse me. Bago tayo magpatuloy, ikuan mo natin kay Doc. May gustong sabihin si Doc, ha? Doc Ray, come in. Okay, maraming salamat sa contributions dito, no? Maganda din natin mga idea. Okay. So tayo po ay parang meron sa ating mga nagsisilos na pare-pareho lang naman pala iligtas no? So it doesn't matter kung Seventh Adventist ka or Seventh Baptist or Jews or whatever, no? Pare-pareho lang naman pala maliligtas. No, there's no difference. Yung mga Adventist na mga loyal, magsisilos doon sa ganun na mga opinions or ideas. No? Kasi sayang naman naging Adventist sila Okay, so yung mga kapatid, no? Nung ako'y bago pang Adventist, ganoon din yung pag-iisip ko no? Na siyempre tayo yung nasa katotohanan, tayo lang din po talaga ang maliligtas. But in the process of time, no? Nang tayo po'y patuloy na nag-aaral sa banal na kasulatan, na-unfold sa atin ang mga revelations ng Panginoon, lalo na sa pamamagitan ng ating interactions at higit sa lahat sa mga na ilagay sa ating mga books that contain our doctrines, especially sa 27, rather 28 na ngayon, fundamental beliefs. Okay, so sa concern ni Ma'am Minel, naintindihan ko yan. At sa iba dyan, naintindihan ko rin yung mga punto. No? Kaya we have been talking about Revelation 4:12. Ito po yung nasa konteksto, mga kapatid, sa three angels message. No? Three angels message. At ang three angels message ay also connected sa Revelation 18. So the preaching of the gospel unto all the world, na sinasabi sa gospel sa Matthew 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world as a witness unto all nations, and then the end will come. Then take note of the world into all the world. And in Revelation 14:6, it says that the angels flying through the mid-air, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, to every nation, kindred, and tongue, and people. So, into all the world din. No? So, sa Revelation chapter 18, the message is involving the whole world with a call. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. So, when we studied the Church of God, the true Church of God, we also studied that the Church of Christ is a universal body. A universal body, but that is not exclusive to the group of people called Seventh-day Adventists. Yung the body of Christ na yan, or the universality of the Church of Jesus Christ or the Church of God, it includes different people, sincere Christians from the different denominations. That is the so-called the inclusivity of the body of Christ. Meaning to say, sa tinatawag the Church of Christ, the inclusive Church of Christ, universal Church of Christ,
Yun po, nag-i-include po yan ng mga faithful people in the Seventh-day Adventist Church, sa Baptist Church, sa Mormons, sa lahat ng mga denominations. So yun po ang church ng Panginoon. Pero from the context na Revelation 18, mayroon talagang special group na yung tinatawag the Remnant Church. Na yung the Remnant Church, part of that, no? Part of the Remnant Church ay kasama po siya sa Universal Church or Universal Body of Christ. It seems like an eclipse, no? An eclipse. Na, say for example, sabihin natin, no, merong several, wag na yung eclipse, several circles. There's several circles, tapos mayroong one big circle. No, the big circle, nag-i-intertwine siya doon sa mga little circles. The big circle is universality of the Church of Christ. Na yun po talaga siya ang tinatawag the Remnant Church. Pero yung ibang mga tao ng Panginoon, nandoon pa sa little circles. Yun po ang mga different denominations. Kaya po, in the context of the three angels' message, preaching the gospel into all the world, kasama dyan po ang tinatawag the call or the divine and solemn call, come out of her, my people. Yung her, yung po ang tinatawag ng Babylon. Because of these denominations constitute Babylon. No? Siya po yung tinatawag Babylon. And these denominations of different kinds, which are Babylon, may mga faithful na mga anak ang Diyos sa mga churches na ito. No? Ang role ng Remnant Church is to call them out. Kaya nga po, nandyan yan sa Revelation chapter 14. No? Kasi ang Seventh Adventist Church lang po, the only Christian movement that fits the description of the three angels' message. And the three angels' message, or the three angels, are not literal angels. They are messengers from the Greek word angelos. Okay. So spelling po is agigelos, but it is pronounced as angelos. So itong messengers na ito, they are the ones calling these people around the different denominations which constitute Babylon. Kaya ang panawagan ng Remnant Church ay, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Ito po ay konektado sa sinabi ng ating Panginoon, mayroon akong sheep na wala snake. Meron akong mga tupa na wala sa kawan na ito, no? I have other sheep. They know my voice. And they know me. So itong mga taong ito, sincero, sila po yung tinatawag na true Christians. So in every denomination, God has a people there. No? May tao ang Diyos doon, may mga tao ang Diyos doon. Sa iba-ibang mga denominations, iba-ibang religions. Sila po yung mga sincero na nag-aaral, gustong alamin ang katotohanan, ang kalooban ng Panginoon, ang gustong sundin. At sabi natin ng Panginoon, since they know my voice, they will hear me. They will come out, and there will be one fold. So, ultimately, and finally, yung Remnant Church po
ang babalikan talaga ng Panginoon. Ang nandoon pa sa ibang mga denominations, yun po ang Babylon, partakers of her sins, and therefore they receive her plagues. Pero yung mga sincere, lumabas sila, nagkaroon na lang ng isang true universal body of Jesus Christ in the picture of the remnant church of Jesus Christ in the last days. Here is the patience of the saints. Here are they. Nano po. Nano po. Here are they that one. Keep the commandments of God, Doc, and have That the commandments of God and of the faith of Jesus. So, wag po tayong magsilos. No? Wag po tayong magsilos sa sinasabi na mayroong mga tao ang Diyos doon. Kasi po, finally, there will be one. Pero pag hindi sila talaga maabutan dahil sa kanilang pagiging tunay na mga anak ng Diyos at napasama sila doon sa hindi pabuhay, hindi nabuhay sa pagdating ng Panginoon, kahit hindi sila nagkaroon ng tsansa na mapapasama sa remnant church, pagdating ng Panginoon, ligtas pa rin sila. Huwag na po tayong huwag na po tayong magsilos. Huwag na po tayong maging, anong tawag nito? Maging, ano ba expression? Prejudice siguro, sir? Hindi. Yung masilos nga eh. Yun na, silos talaga. Yung para mga bata ba na ang iyo dako ang ako gamay. Mangigi. Nagsilos siya kaya tapos nganong dako man na niya ako gamay, no? Maiinggit siguro, Doc. Yan, inggit, inggit mga kapatid na maliligtas sila. Kumakain sila ng baboy, ang kanilang Sabbath, Sunday. So, huwag na ba tayong magsilos. Kasi pag naabutan sila, kaya nga inutusan tayong mag-preach no? Mag-preach into the whole world, no? To let them know para maging isa. Pero yung those who really refuse at will to accept the gospel, lalo na sa the truth about the law of God and the Sabbath, talaga nga pong hindi sila talaga hindi talaga sila tunay na tupa ng Panginoon. Pero yung mga maabutan ng pabalita ay yung mga tunay, katulad ni Bob Trower, isang Baptist minister. O ngayon, naging Seventh-day Adventist. Maraming mga mga tunay sa kanilang puso ay talagang accept nila yung katotohanan. Okay, so yun lang naman po, no? Hindi ba dito gusto nga daghang mga luwas? Kita rin ay gustong luwas. Diba? Bisaya, kung sa Bisaya pa. Okay. Pero Doc, mas gain ang Doc, hindi na Adventist, I mean.
Unsay naka-gain? Dili gain ang term. Mas advantage. Kumbaga, kasi ganang wala silang sinusunod na daming mga kuan ba? Daming bawal. Di Di ba, Doc? naman. Mas magpasalamat ka kasi Adventist ka eh. Di ka madali sa kolesterol. Di ba? Lalo na yung pasay. Example, Yung Doc, one of the pasay. example nga, kuan, Doc, example, Friday, Saturday na siya. Tapos sunset na. Tapos nakabili ka pa ng dapat mong bilihin. Kasi importante talaga. Advantage Parang siya. ganyan ba? Parang Adventist ganyan ang ba? advantage pa rin ang Adventist kasi wala na gud siya makapalit o di wala siya kagastos, di ba? Ipalit man siya, Dok. Kas kailangan man. So, ang guilt feelings ba, for me, makaburden ang guilt feelings kahit For ganyan nga mga expected naman yun. Kanya mga ang simple things, not simple ba yan? Pero ang guilt feelings ba, kasi alam mo na hindi tama ang ginawa mo, pero ginawa mo pa rin kasi sinunod mo ang mga pangangailangan, kumbaga. di pasalamat ka kasi the more na you feel na ikaw ay makasalanan, no? Ibig sabihin duol ka sa Ginoo, no? Duol ka sa Ginoo kay og layo ang kahayag kanimo dili nimo makita ang sa Bisaya pa ang buling di nimo makita ug tuwa ka lapit sa ngit-ngit pero Ano, di ka duol sa kahayag magtika habang ang ikaw ay nagtika duol sa isang sa hayag magtika dako sa bang imong knowledge ang imong realization na ikaw ay marumi, no? So, pero when you begin to think that you are righteous, when you begin to think that you are perfect, magtaka ka na. Bakit? Baka lumalayo ka na sa Panginoon. Dahil hindi mo na nakikita ang iyong kasalanan eh. No? Pero abang ikaw ay nakikita mo yung mga kasalanan mo, praise the Lord. Di ba? Bakit? Malapit ka sa light. pero anong You ibig are sabihin, Doc? living. Excuse, Doc, ha? Ano ibig sabihin sa uh, kumbaga sa Bisaya pa nga excuses no one ba yun? Ganang ignorance of the law excuses no one. Ignorance of the law. The law, o kumbaga kung Excuses no one. kasalanan mo na hindi mo inalam or inimbestiga. Di ba? Ibig sabihin ko, Dok, na sorry, hindi ko alam. Pero kay sala man gid siya or kasalanan pa rin. So, Sorry. Kaya sige magkatawa. Oh, oh. Kanang makabangga bit, makapabitaw ka. Oh, sorry, pero sige katawa. Di gina sorry. No, kaya sige magkatawa, di ba? Daga mo ng sorry, pero sige katawa. Habang naghingon sorry. Oh. wala Hindi, katawa. Ako lang nagkatawa, tawag Dok. doon, Example man lang. hindi sorry. Ang right, talaga doon is excuse me. Please excuse me. Pero yung mga, sorry. Sorry, wag na ako gito bisadya. Sige katawa niya, sige sorry. Sa kwan, dili gina siya sorry. Mas maayo pa mingo ka nga, excuse me, no? Oh. So, pero kanang gitawag excuses, tinatawag na ignorance of the law. Excuses no one. Yung po sa yan? Sa government po yan na principle. So, dili The siya law, applicable sa ato, Dok? the law of the land. The law of the I land? think The law of the biblical, land. it's not Ang a sabi ng biblical Panginoon, principle. mismo ang Panginoon nagsabi, og kamo unta mga buta pa, wa may sala. Kasi ang sala lang, no? Ang sala yung sa perspective ng ating
Panginoong Hesus, no? May kasalanan ka, ug alam mo na yun ay bawal, pero ginagawa mo pa rin, yun ang kasalanan. No? So, pero kung hindi mo naman alam na bawal, tapos ginagawa mo, paano ka nagkasalan? Wala ka namang wala ka mang knowledge doon, no? Na ano. Kasi yung mga tao na sinasabing mga hidden, no? The hidden, no? Wala sila kay bawag unsay batas ba? Pero nagsunod sila sa kuan. Nagsunod sila, nanginabuhi sila ayon sa batas. To them, it is already a law. But although, parang wala lang. No? Wala lang. So, say for example, somewhere daw in Luzon, no, sa isang nitibo na lugar, no, dito sa ilaha, before magpakasal, testingan usa og mga nakba. Naman, pas. Testingan usa og mga nakba yung babae. Og mabuntis, magpakasal Mga na. tauan. Oo. Yahay. Kasi, og di mabuntis, di sila mo dayon og pakasal. Munang ilang batas, wala tayong may magagawa doon. Kasi hindi naman sila na-preachan kung ano yung tama. No? So, yun ang kultura. Somewhere in Luzon yata yun. So, mga parang nitibo din. No, yun ang ano. So, kung nakay magustuhan na babae, tapos nagkagustuhan kayo, testing usa. Sige. Og di mga anak, may decision ang isang tao, ang lalaki, na di siya modayon. Di man mabuntis ang babae. Ang problema lang, ang lalaki may diferensya. Unfair kayong world, Dok. It's unfair. Wala kong kahibalo kung sa to yung mga steps pa nila. Paano may baluan nga babae ang may diferensya kaya hindi nabuntis? Yung lalaki pa lang hindi kaya makabuntis. Di ba? No? So, testing na po yung lalaki sa umang babae. Wag yapon mabuntis. May klaro na nga bala, o Dok. I-testing na po sa laing babae. Di kaya po mabuntis. Ibig sabihin, ang lalaki na ito may diferensya. Dili ang babae. Bala, o Dok, klaro. Ang alkansi, yung ikaduhang lalaki dito sa babae. Kasi na ano na sabi matod pa, nakungkir na ang bataan. So, yun lang. Pero baka virginity is not an issue sa lugar nila. No? It doesn't matter. So, yun ang mga ano yun ang batas sa kanila no? Sige po. Si Purple Joven. Okay. Thank you very much, Prof. Thank you, everyone, for the very, very interesting interaction. Sa atin kasi, hindi pa naalis yung human understanding natin doon sa mga ibang passages sa Bible, ano? Well, you are still blessed if you experience more, kung ituturing mo siyang hirap, yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, masama man sa inyong loob ay blessed ka pa rin because Jesus is giving you the strength, no? Yung sabi ni Doc na ma-realize yung mga shortcomings. The things that we may not be able to understand for now, time will come, God will reveal to us kung ano yung hindi pa natin na i-internalize sa ating paniniwala. Amen.
Okay, so thank you very much, Doctor, for Dr. Ray, for the very, very good disposition that gave us a more clearer picture of what those passages and revelation are telling us. Okay, so doon tayo blessed sa limbs eh. Meron tayong bank of minds and wisdom from whom we can depend, depend I should say. So yan po. Pardon, maraming nag-release ng hand, but I know that you realize we are already several minutes over time. I would like to seek and ask for your consideration. Siguro if the next session will be more fruitful, kung may hindi pa natin ay pwede natin ituloy. For now, we will be giving the time to the next professor, next subject. And nandyan ba si Sir Alex Albor? Sir Alex, nakapasok na po kayo? Sir Alex Albor, are you in? Hindi ko makita yung pangalan niyo sa sa screen. Anyway, kung nandyan po kayo, siguro we have no other alternative for now but to reschedule you on next meeting. Sa next Sunday na lang po kayo para mas marami tayong time pakinggan, and then we will include those mga things na hindi natin na-cover for the question and answer nung presentation ni Sir Verhead. Okay, thank you very much. We will have a very short closing prayer for this topic, and then we'll wait for our next professor. Let us pray. Father of light and fountain of all wisdom, we realize the privilege of knowing your words. Realize the truth in what you have revealed unto us. And we are blessed because you chose us to be one of them that understand these things. Thank you, Lord, for this wisdom. We ask you to continue to be with us the rest of our classes today. And thank you, Lord, for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kung nandyan po si Doc Arnel, ay pwede na po kayong susunod, Doc Arnel. Kung wala po, maybe, okay, Doc, come in.